Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Eukaristiya ang siyang bukal at rurok ng ating buhay Kristiyano. Sa Eukaristiya, nagiging handa tayong humarap sa mga hamon sa ating buhay espiritual. Sa pamamagitan din ito, na ipapahayag nating tayo ay isang tunay na sambayanan, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang, upang ang dulot mong kaligtasan
ay lubos naming mapakinabangan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito namay parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga Israelita. Handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog ko sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay iniligay niya sa malalaking mangkok, at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking iahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay, ang anumang pangako ko sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao, alalang bagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo na dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon,
Sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Haing sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasain, paghahain lahat, nang iaalay si Isaac, ang korderong nagligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang sa tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kami iyong alagad, sa buhay mo walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na buong man, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaring kumain ng hapunang pampaskwa." Kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan.
Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Araw po ng linggo, araw ng ating pagsamba. Kaya't sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung inyong mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang umaga. Ngayong linggo po, tinatawag natin itong Corpus Christi Sunday. Sa Tagalog, ito ay kabanal-banalang pagdiriwang ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Ito po ay pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At sa ating pagninilay sa linggong ito, hayaan niyo pong pagnilayan ko ang tatlong salita na patungkol sa banal na Eukaristiya. Una ay pasasalamat, ikalawa ay pagpapahalaga, at ikatlo, pagtulad. Ano po yung unang salita? Sabay-sabay po tayo, pasasalamat. Yung salita pong Eukaristiya, ang ibig sabihin niya rin po ay pasasalamat. Bakit tayo nagpapasalamat sa Eukaristiya? Yun po ang unang tanong sa atin. Bakit tayo nagpapasalamat kapag tayo ay nagdiriwang ng banal na Eukaristiya? At sasabihin ko po sa inyo, nagpapasalamat tayo dahil mayroon tayong Diyos, ang mahal na poong Jesus Nazareno, na bumaba dito sa lupa para tayong mga nasa lupa ay maiangat niya sa buhay na walang hanggan. Meron po tayong Diyos na nag-alay ng kanyang buhay upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Meron po tayong Diyos na nagsakripisyo, tumanggap ng pagpapakasakit para tayo ay makaranas lamang ng mabuti at magandang buhay dito sa ating mundo patungo sa buhay na walang hanggan. Meron tayong Diyos na piniling maging maliit katulad ng isang tinapay para tayo ay mapasok niya, lalo na yung maliliit nating mga kalooban. Pinili niya na magsakripisyo para tayo ay makaranas ng kaginhawaan. At ginawa niyang lahat ng iyon kahit hindi po siya sigurado sa ating mga pagbabago. Inalay niya ang kanyang lahat-lahat kahit na noong tayo'y makasalanan pa, ayon kay San Pablo. At para mas maintindihan po natin, nagkaroon din po ako ng inspirasyon na tularan yung ating Panginoon sa ganoong pamamaraan. Minsan po, alam po ninyo yung I-Thursday. Kapag I-Thursday po sa Quiapo, kapag Huwebes po dito, ay may tinatawag kaming programa na I-Thursday. Sa I-Thursday po ay nagpapakain kami ng mga street dwellers. Bago magpakain, nagbabahagi kami ng tungkol sa pananampalataya, magpapakain ng agahan, at magpapabaon ng pagkain bago sila umalis ng Quiapo. At minsan may nagtanong sa akin, ano raw yung mga striking experience ko sa I-Thursday? Yung isang hindi ko malilimutang experience ko po sa isang street dweller, isang araw po,
matapos ang I-Thursday, hinanap po ko ng isang street dweller. Sabi po niya, Father, pwede po ba kayong makausap? Nagbigay po ako ng panahon at sabi po niya sa akin, Father, hindi naman po ako dating ganito. Hindi naman po ako dating naninirahan sa lansangan. Dati po akong may trabaho, pero nalulong po ako sa bisyo. Nasayang ko po yung biyayang mayroon ako dati. Nagsisisi po ako, Father. Ayaw ko na po ng ganitong buhay. Tulungan po ninyo ako. Ang tanong ko sa kanya, ano bang maitutulong namin? Ano bang nais mong gawin? Ang sabi po niya, nais niyang bumalik sa trabaho. Pero wala siyang gamit, pambili ng uniforme. Wala siyang pera, pambili ng mga kakailanganin niyang requirements. Tinanong ko, ano ba yung mga kailangan mong iyon? Binigyan po natin siya ng tulong. Kahit hindi po ako sigurado kung tunay niyang gagamitin sa kanyang pagbabalik sa trabaho. Kung titingnan po natin, gano'n naman po yung Panginoon sa atin. Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin kahit hindi siya sigurado sa atin. Pero ginawa niya iyon dahil siya ay mabuti, siya ay nagmamahal, siya ay nagtitiwala sa atin. Patuloy siyang nagbibigay ng kabutihan, nagbabahagi ng mga biyaya, kahit hindi siya sigurado sa ating pagbabago. At yun po, yung aking naging inspirasyon para yung aking gagawin din sa mga taong lumalapit ng tulong sa simbahan, lalo na sa kanyang dambana, ay ganoon din yung aking gagawin. At nawa mga minamahal kong mga kapatid, yung ating karanasan, yung pagkilala natin sa lubos na pagmamahal ng Diyos, itulak talaga tayo upang magpasalamat sa Kanya at itulak tayo para magbago ng ating mga pamumuhay. Pamumuhay na ayon sa Kanyang daan, ayon sa Kanyang mensahe, ayon sa Kanyang utos. Matuto tayong magpasalamat sa Kanya at magbago ng ating mga daan. Unang salita po, ang Eucharistia ay pasasalamat. Pasasalamat dahil may Diyos na nagbabahagi ng pagmamahal at kabutihan kahit na hindi siya sigurado sa ating pagbabago. Ang ikalawa po ay pagpapahalaga. Kapag kami po ay pumupunta sa ibang mga parokya, nagdadala ng Nazareno, ang mapapansin po ninyong isang nangyayari talaga sa mga parokyang pinupuntahan ng Nazareno ay dinudumog po ng maraming tao. Maraming tao ang pumupunta, maraming tao ang lumalapit, nais humawak, nais makita ang imahe ng Poong Hesus Nazareno. Lahat ay inihahanda nila ng maayos, pagpapakita ng pagpapahalaga sa imahe ng Poong Hesus Nazareno. At ang isang pinapaalala ko sa bawat simbahan na pinupuntahan ko po, darating po yung araw na ang imahe ng Poong Hesus Nazareno na bumisita sa inyong lugar ay babalik sa Quiapo. Pero nawa, patuloy pa rin ninyong kasabikan, pahalagahan, yung patuloy na pagdating ng Panginoon sa inyong komunidad sa papaanong paraan. Patuloy pong dumadating ang Poong Hesus Nazareno sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya ang imbitasyon ko sa kanila, kung gaano nila pinapahalagahan ang imahe ng Poong Hesus Nazareno, mas pahalagahan nila ang Eucharistia na totoong presensya ng ating Panginoon. Kapag tanggapin natin ng buong paggalang, tanggapin natin ng malinis ang ating kalooban, tanggapin natin ng buong puso, dahil yun ay ang Diyos mismo. At kung gaano natin kinasasabikan na makita at mahawakan ang imahe ng Poong Hesus Nazareno, sana ganun din tayo sa banal na Eucharistia. Sana yung ating pagmamahal sa imahe ng Poong Hesus Nazareno, itulak tayo para mas pahalagahan, mas naisin na tanggapin at hawakan ang ating banal na Eucharistia, na sa bawat pagdiriwang ng misa ay tinatanggap natin. Ito ay patuloy na pagdating ng ating Panginoong Hesus Nazareno sa ating mga buhay. Totoong presensya niya.
Kaya't nawa, talagang ibigay natin ang pagpapahalagang nararapat sa Kanya. At ang ikatlo ay ang pagtulad. Matapos ang pagpapasalamat, matapos ang pagpapahalaga, nawa itulak tayo ng ating pagtanggap ng Panginoon, pagtanggap sa banal na Eucharistia, upang maging katulad ng ating Poong Jesus Nazareno. Yung tinapay, hinati-hati para ibahagi sa iba. Yung kanyang dugo, ibinuhos para sa kaligtasan ng tao. Ito po yung imbitasyon sa atin. Yung ating mga buhay din, hati-hatiin natin, katulad ng sa Panginoon, magsakripisyo po tayo upang maialay natin yung ating buhay para sa ikabubuti ng ating mundo, para sa kaligtasan ng ating mundo. Nung isang linggo po ay may kinausap din pong volunteer ng iThursday. Tinanong bakit siya patuloy na nagbibigay ng kanyang sarili sa iThursday. Sabi po nung isang volunteer na iyon, dahil daw dito sa Quiapo, sa dambana ng Poong Jesus Nazareno, nakakakuha siya ng lakas at pag-asa. Meron daw po siyang karamdaman, pero kapag patuloy siyang nagbibigay ng panahon para sa Poong Jesus Nazareno, nagkakaroon siya ng pag-asa at ng lakas. At sabi po nung debotong iyon, ito lang po yung maibibigay ko, yung aking panahon lang po para sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Ito lang po yung kaya kong ibigay. Pero kung minsan mga minamahal kong mga kapatid, yun lang naman talaga ang hinihiling ng Panginoon sa atin. Kung minsan hindi siya naghahanap ng anumang yaman, ang nais niya lang mismo, minsan, ay yung panahon na ating pwedeng ibigay sa pakikiharap at paglilingkod sa Kanya. Yung deboto pong iyon, yung iba pang mga volunteers at mga naglilingkod sa Panginoong Jesus Nazareno, karamihan po dito ay ang ibinabahagi lamang talaga ay yung kanilang panahon. At yung panahon na iyon ay malaking bagay na pag-aalay ng kanilang buhay para maibahagi ang pagmamahal at paglilingkod ng ating Poong Jesus Nazareno. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, nawa patuloy tayong mabuksan sa pusong nagpapasalamat sa Diyos upang tunay nating pahalagahan ang buhay na Kanyang inialay. At yung ating nakitang buhay na inialay ng Diyos, nawa matularan natin, matutunawa tayong magsakripisyo nang dahil sa pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa bayang lubos na minamahal ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taos-puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan ng mga mahihirap at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila sa maligayang kalwalatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa Eukaristiyang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento ng aming kaligtasan. Tulungan mo kaming maisabuhay ang kahulugan ng Eukaristiya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod, na paring naghahain para sa sansinukob, nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami itiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,